With every pressure, there is a treasure. Kapag narinig natin ang salitang treasure o kayamanan, madalas na nakokonekta agad natin ito sa possessions tulad ng pera, gadgets, damit, at marami pang iba. Come to think of it, it's not bad to have these things, right? Minsan, ang tawag pa natin sa mga ito ay treasured possessions. Dumaan tayo sa maraming pressure sa buhay kaya we feel we deserve them. They are very important to us kaya hindi pwedeng mawala ang mga ito. Tulad sa pottery, pinapaikot sa wheel ang clay at hinuhulma ayon sa kagustuhan ng potter. Habang iniikot ang wheel, kailangang maging maingat ang potter dahil sa isang maliit na pagkakamali ay baka mag-iba ang hugis ng hinuhulma niyang clay. Pero pagkaraang dumaan sa nakakahilong pag-ikot ang clay, nagiging isang maganda at kagamit-gamit na sisidlan ito. In life, we will face a lot of pressures na minsan mapapasabi ka ng, I give up, or hindi ko na kaya, pwede bang tapusin na lang to later? But remember, when facing pressures, whether these are troubles or challenges, you're not alone to deal with them yourself. So do not lose hope. With every pressure, there is a treasure. Ano ang treasure na to? Ito ang dakilang kapangyarihan ng Diyos sa atin at ang pag-asang nanggagaling din sa Kanya. Nariyan si Jesus para palakasin tayo, gabayan at tulungan. Tinutulungan niya tayo sa ating pressures. Siya ang tunay na treasure natin. So let's pray. Panginoong Jesus, inaamin ko na may mga pagkakataong I depend on my own strength. Remind me to fix my eyes on you. Thank you for the strength, wisdom, and grace na harapin ang mga pressure sa aking buhay. In Jesus' name I pray. Amen. Meditate on Hebrews 12 verse 2. List the challenges that you are facing right now and surrender all these things to Jesus. Believe that He will help you go through each one of your challenges. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsay nababagabag kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. 2 Corinthians chapter 4 verses 7 through 8. Ako po si Sonja Kalit. God bless you. Have a great day.